Kamusta mga pre? Ako po si Nice KL at sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin masisave yung ating mga videos sa ating OTG. Pag-uusapan natin yan pagkatapos ng intro. So, yun na nga. Meron akong isa-share sa inyo isang bagay na nakatulong sa akin na sana ay makatulong din sa inyo. Ito yung dual drive OTG. Ito yun. Yan. Ito. Yan. Kakabit natin siya dito sa ating cellphone. So, para siyang external memory. So, dahil nga puno na yung memory ng cellphone ko dahil sa mga videos na ginagawa natin, nakalagay siya dito. Hindi ko naman siya ma-delete kasi nga sayang yung mga video, pinaghirapan ko din yung gawin, pinaghirapan ko din yung i-edit. So, nanghihinayang ako kung i-delete ko siya. Puno na yung memory nito. So, kailangan natin na isang external memory. So, huwag na natin ito patagalin na. Ang dami pang dagdag. Buksan na natin to. Actually, hindi na to unboxing nabuksan ko na to. Nagamit ko na to. So, isi-share ko na lang sa inyo kung paano natin ikakabit to dito at kung paano natin isa-save dito doon sa OTG yung mga videos na nandito. So, ganito lang yan. Open natin to. Yan. Isa tong dual drive yan. Isang dual drive external memory. So, pwede siya sa tablet. Pwede siya sa tablet, sa cellphone, at sa laptop. Yan. Ganito lang siya. Kaliit. So, yung binili ko ay 16 GB. Yan, 16 GB. So, nabili ko to sa Shopee sa halagang 237. Nabili ko to sa halagang 237 kasama na yung shipping fee. Yan. So, worth it. Kaya, yung pagbili ko na ito. So, ilalagay natin siya dito. Kakabit natin siya dito. Yan. Slide lang natin to pababa. Itong kulay gray or black na yan. Slide lang natin yan pababa. Yan. Tapos, ikabit lang natin siya dito. Dito. Yan. Kabit na siya, no? So, doon ikabit na natin siya dito. Yan. Punta tayo doon sa settings ng cellphone natin. Tapos, doon sa additional settings. So, open lang natin yung OTG connection. Yan. Tapos, i-okay mo lang yan. Kung meron kayong ES file na gamit, ES file explorer, i-okay mo lang din yan. Yan. So, punta tayo dun sa ating storage. So, dito rin yung sa additional settings. Tapos, storage. Kung makikita nyo, meron tayo dyan phone, SD card, at saka yung USB OTG-A. So, i-click natin yung USB na yan. So, nakapag-save na ako dito. Nakagamit na ako ng 0.89 GB. So, para makasiguro kayo kung na-save nyo na yung mga file na isinave nyo dun sa OTG, punta lang kayo dun sa files. Click nyo yung files. Tapos, click nyo tong all files. Tapos, i-click nyo yung folder ng USB OTG-A. Tapos, click nyo yung folder na ginawa nyo. Then, dun nyo makikita yung mga video o mga pictures na isinave nyo doon sa OTG nyo. So, paano nga ba mag-save ng video o ng picture doon sa OTG nyo? So, ganito lang din yan, no? Click nyo lang din tong files. Yan. Tapos, punta kayo doon kung sa phone storage nyo ba na-save o sa memory card nyo ba na i-save.
So, punta lang kayo dun sa folder na yon. Katulad nito, pindutin ko tong aking video. Yan. So, pipili ako ng isa rito na isa-save natin doon sa ating OTG. Katulad nito. Katulad nitong bawal lumabas. So, akin lang, kiklik ko lang tong edit. Tapos, i-check ko yan. Tapos, copy to. Pupunta ako dito sa USB OTGA. Tapos, ikiklik ko lang tong folder ng miniserye. So, kung wala pa kayong folder at bago pa nga lang yung OTG, click nyo lang to new folder. Yan. Tapos, lagyan nyo lang ng name. So, bala na kayo kung anong name ang ilalagay nyo, no? Yan. Kunwari, ang ilagay natin dito ay Kael. Yan. Tapos, save lang natin yan. Tapos, click mo lang yung folder na ginawa mo. Tapos, click mo lang itong face. Yan. So, ayun na nga. Nandun na, na-save na natin sa ating USB OTG yung video na kinuha natin galing dun sa ating phone storage or dun sa ating USB. So, para makasigurado ka kung na-save mo nga yung katulad ng sabi ko ganina, click mo lang tong all files, then yung folder ng USB OTGA, click mo yan. Tapos yung folder na ginawa mo, yung folder name na ginawa mo, click mo yan. Then ayun na nga, nandun na yung ating USB, yung ating video na isinave galing dun sa ating phone storage or dun sa ating SD card storage. Yun. So, try naman natin mag-save ng pictures. So, dito tayo sa photos. So, hanap lang tayo ng photo na isa-save natin. So, katulad kanina, click lang natin tong edit. Tapos, i-check natin yan. Tapos, copy to USB OTGA. Tapos, kung gusto mo gumawa naman ng folder para sa picture, click mo lang din yan folder. Tapos, lagyan mo ng pangalan, then i-okay mo na. Click mo lang tong folder, tapos lagyan mo ng pangalan. Kunyari, ilalagay natin dyan, photo. Tapos, save. Tapos, i-click mo lang yung folder name na ginawa mo. Tapos, i-paste mo lang yan dyan. Then, ayun na, nandun na. Na-save na natin yung ating picture dun sa folder na ginawa natin dun sa USB OTG. So, ayun, ganun lang kadaling mag-save ng video, ng picture doon sa ating USB OTG. So, kung gusto mo naman maglagay ng song ng mga kanta, pwede mo din siyang maglagay ng kanta doon. So, kung gusto mo naman mag-save ng mga kanta doon sa USB OTG mo, ay pwede rin naman kahit ilang song. Basta, hindi lalagpas doon sa 16 gig kasi mapupuno na. So, ayun. So, sana nakatulong sa inyo at may natutunan kayo sa video ito. Kasi, so, para sa akin ay sulit yung pagkakabili ko dito sa USB na to, sa OTG na to. So, kung tatanggalin mo na siya, punta ka ulit sa settings, tapos punta ka dun sa additional settings, tapos i-off mo lang yung OTG connection. Yan, off mo lang yan, tapos tsaka mo hugutin. Para safe. Para safe siya, hindi mag-corrupt yung mga files na inilagay mo rito. Yun. So, slide mo lang yan pataas. Yan. Slide mo lang para bumalik sa dati. So, may lagayan siya ng chain. Yan o. So, kung gusto mo lagyan ng keychain, pwede din naman. Yun. So, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Huwag mo kalimutan i-like, i-share, at pa-click mo na rin yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated. Ako po si Nice Kael. Ingat po tayong lahat.